Ang mga kalye ng Baguio ay basa sa ulan, puno ng amoy ng pino ang hangin habang si Rina, 17, ay nagpepedal patungo sa eskwela. Isang aspiring artist, mahilig siyang mag-sketch ng maulap na burol. Ang kanyang sketchbook, ligtas sa backpack. Isang maulan na umaga, habang umiimas sa paddle, nabangga niya si Ben, isang matangkad na transferee mula Manila, baligtad ang payong. "Sorry!" hapon ni Rina. Gusot ang kadena niyang bisikleta. Basang-basa pero nakangiti si Ben. Lumuhod para tumulong. "Okay lang, nag-aayos ako ng bike sa amin," sabi niya. Matatag ang kamay habang inaayos ang kadena. Sa linggong iyon, walang tigil ang ulan, kaya't inaya ni Ben si Rina na mag-share ng payong. Nagsimula silang magtandem patungong eskwela. Si Rina ang nagpepedal, si Ben sa likod, hawak ang payong. Naging ritual ang kanilang pagsakay. Puno ng tawanan sa madulas na daan at kwento ng malamig na alindog ng Baguio. Ikinuwento ni Rina ang pangarap na magpinta ng mural habang inamin ni Ben na hinintay niya ang gulo ng Manila pero gusto ang katahimikan ng Baguio. Sa lilim ng payong, naramdaman ni Rina ang init na hindi lang galing sa pag-iwas sa ulan. Isang hapon, huminto sila sa Burnham Park. Ambon na lang ang ulan. Itinuro ni Ben ang isang tindera ng strawberry taho. "Tikman mo," sabi niya, gumili ng 2 tasa. Habang nakaupo sa bench, sumisipsip ng matamis na init, napansin ni Rina ang mahiyain na tingin ni Ben. "Iba ka sa mga babae sa Manila," sabi niya namumula. "Totoo ka." Kinilig si Rina pero itinago ito sa isang mapaglarong tulak. "At ikaw, masyado nang mabola para sa probinsya boy." Naging mas matamis ang kanilang tandem, pero narinig ni Rina ang bulungan na hindi gusto ng mahigpit na magulang ni Ben. Gusto nila, pag-aaral lang ang focus ko, hindi distractions. Pag-amin ni Ben isang araw, mabigat ang boses habang nagbabike sa Session Road. Napahigpit ang dibdib ni Rina. Distraction ba siya? Ibinuhos niya ang damdamin sa isang sketch. Lalaki at babae sa bike sa ilalim ng maulan na langit. Pero itinago ito, natatakot magtapat. Sa kasagsagan ng ulan, inaya ni Ben si Rina na mag-lantern parade sa Camp John Hay. Sa liwanag ng mga parol, nagtandem sila, masaya ang paligid. Naging matapang si Rina at isinilid ang sketch sa bag ni Ben. "Buksan mo mamaya," bulunog niya. Gabi iyon, nag-text si Ben. "Yung drawing? Kami yon." "Rina, gusto kita pero babalik ako sa Manila next month." Bumagsak ang puso ni Rina, parang ulan ang mood niya. Sa kanilang huling tandem, kulay abo ang langit. Huminto si Rina sa isang mural na lihim niyang ipininta sa lumang pader. Isang makulay na eksena ng kanilang tandem rides, may payong na sumisilong sa 2 figura. "Para sa'yo to," sabi niya, nanginginig ang boses. Nanlaki ang mata ni Ben, hinapos ang mga kulay. "Rina, ayokong iwan ka." Yunakap niya ito. Basa sila ng ulan sa tabi ng mural. "Lalaban ako para makabalik," pangako niya. Pagkalipas ng mga linggo, umalis si Ben, pero dumating ang isang pakete kay Rina. Isang maliit na canvas ng maulan na kalye ng Baguio, ipininta ni Ben. May note, "Magpatuloy kang magbisikleta, Rina. Babalik ako." Isinabit ito ni Rina sa itaas ng kanyang mesa. Ngumiti kahit may luha. Alam na ang kanilang tandem rides ay nag-iwan ng markang mas maliwanag kaysa sa anumang bagyo.